Naiwang natitigilan si Marie. He's good. Mukhang ang bait-bait niya. Bakit ayaw mo siyang pagbigyan? Kung ayaw mo maging private secretary niya, di pa kasal ka sa kanya. Biglang wika ni Glenda. Inirapan niya ang kanyang kaibigan. He's waiting for you, ma'am. Nakangiting wika ng receptionist na nakatalaga sa bungad sa ikalawang palapag ng Saraja Building. Bahagyang kumunot ang noo ni Marie. Kung makangiti ang babae, tila ba inaasahan nito at ni Alex ang pagdating niya. Salamat. Taas noong humakbang siya patungo sa opisina ni Alex. 3 kaktok ang ginawa niya bago itinulak ang pinto. I'm glad you came. Formal ang mukha ni Alexander. Lihim naman siyang napasinghap. Kahit naman hindi nakangiti ang binata, gwapo pa rin ito. Bukod doon, bakit kakaiba yata ang dating ng titig nito sa kanya ngayon? Nakapagdesisyon na ako. Pinilit niyang huwag maging stammer. Good. You may sit down. May bahagyang angin ang tinig nito. Tumaas ang kilay ni Marie. Galit ba ito? Dahil narito ka sa harap ko, Miss Marie. Hindi ba't dapat na pati ang isip mo ay naririto rin? Ha? Napatitig siya rito. Tulala ka kasi. If you don't notice. Anyway, ang ibig sabihin ng pagpunta mo rito ay payag kang maging private secretary ko. Hindi ba? Oo. Pero may gusto lang akong liwanagin, sir. What is that? Ang titulo. Ibibigay mo na sa akin o kailangan ko pang pagtrabahuan muna? Napabuntong hininga si Alexander. May isa akong salita. The mere fact na namili ka sa kondisyong ibinigay ko, makukuha mo ang titulo kahit hindi ka pa magsimula sa pagtrabaho. Aasahan ko na lang na ikaw mismo ay may isang salita. Pagkawika niyon, ay may kinuha sa drawer ang binata. Here. Saka inabot sa kanya. Lihim na hindi makapaniwala si Marie habang dinampot ang titulo ng lupa't bahay ni Leonor. Hanggang kailan ko pagsisilbihan ito? I mean, gaano ako katagal na walang sweldo? O gaano kalaki kakaltasin sa sahod ko habang nagbabayad ako sa iyo? Hindi ko ba nasabi sa iyo alinman sa pipiliin mo ay may matatanggap kang karapatang pabuya? Ha? Buo ang tatanggapin mong sahod. Bakit? Anong bakit? Ang ibig kong sabihin, paano ako makababayad sa... Darating tayo sa ganyang usapan. Anyway, dahil alam kong gipit ka ngayon, hindi muna kita sisingilin. Takang-taka si Marie. Ngunit pinigil niya ang sarili na mag-isip ng kung ano-ano. Huwag kang mag-ilusyon. Baka gusto lang niya magbayad sa kasalanan sa iyo noon. Ukil-kil niya sa sariling utak sa bagay na iyon. Kailan ako magsimula? Tanong niya. You can start now. Ha? May mga asikasuhin pa kasi ako. Okay. Tomorrow will be fine with you. Yes. Saan ako madidistino? There. Itinuro ni Alexander isang mesa na nasa isang bahagi ng opisina nito. Bilang private secretary ko, you should be here all the time. Ayaw ko kasi nang tatawagin pa kita sa labas kapag may kailangan ako sa iyo. So, ibig sabihin niyon, araw-araw nang magtatama ang mga mata natin. Magkakabunggo ang mga balikat natin. At malalanghap ko ang hiningang ibubuga mo sa hangin. Okay lang. You have no choice. Gusto nang irapan ang binata
Ngunit pinigil niya. Talaga namang wala siyang choice. Bagamat may trabaho na kinabukasan, binalikan pa rin ni Marie ang mga paintings na dinala niya sa isang publication. Mabuti naman at approve lahat. Wika na kasama niyang si Glenda. At least, may panggastos tayo habang hinihintay ang sweldo mo. Oo nga. Anyway, Marie, tawag na isang lalaking pasalubong sa kanya. Ha? I'm Joven. Remember me? Ngumiti ang lalaki kaya naging simpatiko ito. Yes, I'll remember you. Anak ka ni Attorney Ruiz, hindi ba? Right. Ipinakilala ni Marie si Glenda sa lalaki. Ngunit nang magpaalamanan sila, naaalis na ay nagpilit itong umagapay sa paglalakad nila. Nakakahiya sa iyo. Baka may lakad ka. Wika niya na gusto lang itaboy ito. No, it's alright. Siya nga pala. Pwede bang pumasyal sa inyo mamayang gabi? Bakit? To know you better. Nagkatinginan sina Glenda. Nanunudyo ang mga mata nito. Marie? Ikaw, bahala ka. Sabi ko na nga sa iyo, may ibubuga ka sa painting. Kahit paano ay naturuan ka rin ni Ma'am Leonor. Hindi ba? Wika ni Glenda habang pauwi na sila. Hindi sila magkandadala sa pinamili nilang grocery at ilang stocks para sa bahay. Oo naman. Anyway, she's my mentor. Lahat ng magagandang bagay na nangyari sa akin dahil sa kanya. Talaga. Siya nga pala. Kung ganyan magsisimula ka na ng work mo, di ka na makakapag-painting. No. I'll find time. Huminto ang taxi ng sinasakyan nila sa tapat ng gate ng bahay nila. Isang puting kotse ang nakahimpil doon. May bisita tayo. Sino kaya? Bagaman lihim ng kinakabahan si Marie. Baka si Alexander na naman ang bisita niya. Buhat sa kotse ay bumaba ang isang lalaki. Ay si Joven pala. Bulalas ni Glenda. Hi. Bati nito habang pasalubong sa kanila. May I? Kinuha nito ang mga dala niya. Thanks. Napasyal ka. Wika niya habang binubuksan ang pinto ng bahay nila. I told you. Dadalawin kita. Oo nga pala. Halika. Tuloy ka. Salamat. Sagot ng binata. Sa loob ng bahay, ilang minuto na silang magkaharap ay wala pa ring sinasabi si Joven. Para itong dalag na pinukpok sa ulo. Panay naman ang hikab ni Marie, pero hindi naman niya magawang bastusin ang bisita. Joven, may pasok pa kasi ako bukas. Sa wakas ay sabi niya nang mag-alas 11 na ng gabi. Ha? Ano? First day ko sa trabaho. Matutulog ka na? Sana. Sa wakas ay nakahalata na ang lalaki at nagpaalam na ito. Laking pasasalamat ni Marie. Gayunpaman, inihatid niya sa labas ng pinto si Joven. Sige, good night. Bahagya pa itong kumaway bago sumakay ng kotse nito. Good night. Ginantihan niya ng kaway nito. Akmang isasara na niya ang pinto nang may mahagip ang kanyang paningin sa isang kotseng nakaparada sa di kalayuan. At kung hindi siya nagkakamali, kotse iyon ni Alexander. Anong ginagawa niya rito? Nag-iispiya sa akin? Litong isinira niya ang pinto. Umabot pa sa kanyang pandinig ang pagsagitsit ng gulong ng sasakyan palayo. Pati makina niyon ay waring umaangin. Unang araw ni Marie sa opisina. Kahit puyat,
ay pinilit niyang makarating ng maaga roon. Ngunit sa pagkadismaya niya, naunahan pa rin siya ni Alexander. Traffic kasi, kaya na-late pa rin siya. "Good morning, sir." Matalim ang titig na ipinukol nito sa kanya. "You're late." Maotoridad ang tinig nito. Ngunit hindi doon nakatuon ang pansin ni Marie. Ang preskong tingnan ng binata. Halatang bagong paligo at bagong ahit ito. Bahagyaran niyang nasasamyo ang kulong na gamit nito. Idagdag pa ang maganda nitong pagdadala ng collar shirt na suot. Tila tuloy siyang namalikmata sa pagtitig dito. "Miss Marie." Untag dito sa lumilipad niyang diwa. "Why are you late?" Tila naman natauhan si Marie at pilit na pinakalma ang pag-uunahan ng tibok ng kanyang puso. "Sir, 8:05 pa lang naman. Traffic kasi. Gusto kong maaga kang darating dito sa opisina. You have to adjust para makagamayan mo ang trabaho mo rito." Nakadama ng pagre-rebelde si Marie. "Ang alam ko, you forced me into this situation. Bakit ka kung magsalita? Para bang gustong-gusto ko ang trabaho ko?" Nalingkit ang mga mata ni Alexander. Humakbang ito papalapit sa kanya. "I know. Parang pinilit kita sa trabaho mo. Pero the mere fact na tinanggap mo iyon at bigyan kita ng sapat na kabayaran bilang pabor, you should be at least responsible to your job." Napalunok si Marie at bahagyang napaatras. Ngunit dahil saradong pinto na nasa likod niya, nasukol siya roon. Naumid ang kanyang dila, hindi dahil sa sinabi nito, kundi sa mabilis nitong paglapit sa kanya. Inched away, nakatayo na ito sa harap niya. Nakatitig sa mukha niya na tila isa siyang bagay na dapat pag-aralan. "Ano ba talaga ang trabaho ko?" tanong ni Marie sa kanya. Pinilit niyang patatagin ang sarili. "Pwede ba? Ibigay mo na ang detalye ng trabaho ko." Iniwas niya ang paningin niya dito at akmang lalayo. "Stay where you are." Ngunit mabilis itong naitukod ang isang kamay sa saradong pinto, kaya natigil siya sa paghakbang. "Alexander, I mean, sir." Naniin ang palad niya sa dibdib nito upang lumaki ng bahagya ang pagitan nila. "Kaya ka na po yan dahil nag-i-entertain ka ng bisita kagabi, hindi ba?" "Ha? So that's it. Si Alexander nga ang may-ari ng kotseng na tanaw niya kagabi. It's my personal. But since this is your first day in this office, dapat ay inagahan mo ang tulog at sinabihan mo na lang ang bisita mo na sa ibang araw na lang bumalik. Hindi ba?" "Ano ba ito? Private secretary ang trabaho ko sa iyo. Wala kang pakialam sa personal kong buhay." Ganoon? Na-alerto si Marie. Bahagya pa kasing inilapit ni Alexander ang mukha sa kanya. Kung sa bagay, I can't blame that guy. You're beautiful. Kumilos ang isang kamay nito, pahaplo sa kanyang pisngi. "Wag. Be still." Ngunit lalo pang inilapit ni Alexander ang katawan sa kanya. Maya-maya ay dumausdos pababa sa may liig niya ang palad nito. "Alexander, you're going too far." Sa wakas, ay nagawa niyang ipaalala rito. "Why?" Natawa ang binata. "Dahil mapangahas ang palad ko?" Huminto ang palad nito sa pagdausdos pababa. "You can't blame me.
You're too stubborn. Kailangan ipadama ko sa iyo kung sino ang dapat masunod sa opisinang ito. Ha? Napaawang ang bibig niya. Ngunit dahil sa kanyang ginawa, hindi siya aware na nagpawala iyon sa hinahon ni Alexander. Walang babalang itinawid nito ang pagitan ng mga mukha nila. And before she know it, magkalapat na pala ang mga labi nila. Iyon ang kanyang unang halik. Parang umikot ang mundo niya. Bumilis ang ikot niyon. Bumilis ng bumilis. Tapos ay para siyang nagising sa saglit na pagkakaidling. Paano ay naramdaman niya ang palad nito? Ay nagsisimula ng humaplo sa kanyang likod, pababa sa may balakang niya. And the need to touch him, to feel him touching her, grow stronger, na parabang iyon lang ang dapat. Ilang sandali ring nagtagal ang pagsasalo nila sa matamis na halik na iyon. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Buhat doon ay pumasok ang dalawang tao. Nasaksihan ang magandang eksena. At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.